Pinagtibay ng International Criminal Court ang kanilang jurisdiksyon sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na raw yan ikinagulat ng kampo ni Digong dahil big catch umano siya para sa ICC. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Naging emosyonal ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs matapos ibasura ng International Criminal Court ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiction ng tribunal sa kanyang crimes against humanity case. Lahat ng 4 na argumento ng depensa ni Duterte ang ibinasura. Kabilang dito ang kawalan umano ng jurisdiksyon at maayos na investigasyon. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Kaya tuloy rin ang proceedings ng ICC laban kay Duterte. Minimum of 3 years, maximum of 10 years. Ganyan po ang mga hearing sa ICC. Alam natin na mabusisi, maburiri yan at masisigurado ka naman na pulido yung magiging desisyon nila. Ang nadadama namin, closer to 3 years than 10 years yung desisyon. Sunod na aabangan ang confirmation of charges na nakatakda bago matapos ang Abril. Dito malalaman kung matutuloy sa paglilitis ang kaso. Ayon naman sa kampo ni Duterte, hindi na nila ikinagulat ang desisyon ng ICC na nahaharap din sa kontrobersya. Maituturing daw kasing big catch ang dating Pangulo. The court is at the present moment in time in existential crisis. What would the practical effect of this decision today have been if it had gone our way? Essentially, it would have voided the court's docket. There would have been nothing left for this court to do. Dismayado naman si Senadora Amy Marcos sa desisyon ng ICC sa jurisdiction sa kaso ni Duterte. Isinantabi raw kasi nito ang withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute. Kahit si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, inasahan na raw ang desisyon ng ICC. Palagay ko, ang pinaka-remedyo na lang dyan, magkaroon ng pressure sa iba't ibang bansa, kaya na ginagawa ng Hapon, isang diplomat ng Hapon. Kung maraming ganyan, baka pa-pressure ang ICC na tingnan nila yung kanilang kaso. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po hatid ang mukha ng balita.